Okay, tuloy-tuloy na ho tayo at syempre, ito naman ay gusto natin lagi makarinig ng mga istorya, yung mga inspiring story. Ito naman ay isang nurse sa Norway. Alam ko, madaling araw ngayon dun ito mga kasama natin via Zoom, si Mr. Lovell Pagaran. Lovell, good morning. Yes, good morning po, sir. Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng Teleradyo Serbisyo. Salamat salamat Lovell. At alam ko madaling araw. Anong oras na ngayon dyan? 2 a.m. na po, mahigit 2:20 na, ng umaga. So at least salamat at nag-join ka sa amin dahil alam mo, gusto namin na bigyan ng media airtime itong mga istorya ng ating mga kababayan na somehow kahit papano gumagawa ng di ba? Let's say gumagawa ng discarding maganda sa ibang lugar, no? Ikaw nurse diyan sa Norway. Gaano katagal ka ng nurse diyan, Lovell? Nawala audio mo. Teka. Hello, Lovell. Sandali lang yung kanya. Nawala kanina namin. Lovell? Hello? Hello, nawala yung audio mo. Okay, kasi yan, narinig ka namin. Nakamute kanina Okay. Pasensya na po. Yan, actually nagsimula dumating ako ng Norway 2013. Okay. So 12 years na ako dito, tapos nagsimula lang ako as a student visa yung entry ko sa Norway. Okay. Yung time po kasi na kasi grabe in demand po talaga yung mga nurses or yung mga healthcare workers dito sa Norway yung time na yon. So kaya nakipagsapalaran po ako. Kasi ang Norway po kasi iba yung lengguwahe ng Norway So pinaka-importante po kasi dito sa Norway is yung lengguwahe. Lalong-lalo na kung magtatrabaho po tayo bilang isang nurse or kahit anong trabaho na makikipag-usap tayo sa mga tao. Alam mo, Lovell, matagal din ako na-assign sa Europe. Isa yan sa mga gusto kong lugar mga Scandinavian countries. Lalo na dyan sa... Ano ka ba? Nasa Oslo ka? Sa Norway? Hindi po. Nasa taas. Nasa... bandang Arctic Circle na po ako. Nasa sobrang lamig dyan ngayon. Oo, paano na dito? Patapos na yung winter. So medyo okay na. Pero Lovell, ibig sabihin, alam ko maganda naman ang mga benefits dyan di ba? Bilang nurse. So nag-student visa ka lang, nag-apply ka while you're here. Kasi alam ko volunteer nurse ka lang dito sa Pilipinas muna. Tama ba? Yes, tama po yun. Reality naman po nung bago ako naging nurse sa Pilipinas. So, nung bago pa lang ako naging nurse, nag-volunteer ako at kailangan ko talagang kumayod. At naging call center agent. Diyan. Dito sa Pilipinas, call center agent, you mean? Oo, sa Pilipinas. Tapos, nakita ng mama ko yung ads sa Norway na kailangan lang ng mga healthcare workers, mga nurses sa Norway. So, kaya grinab ko talaga yung opportunity na yun. Ako lang mag-isa dito, wala akong mag-anak. So, yun po. Pero dyan sa ospital, kung saan ka employed, marami rin kasama ikaw mga Pilipino. Meron? Marami po talaga mga Pilipino kahit saan. Dito sa Norway, ang dami pong mga Pilipino. So, pero ka na homesick? Pero hindi po sa hospital na-assign po. Kaya nga, so hindi ka masyado rin na homesick. At least may mga kababayan ka. Di ba? Yes po. Andito naman din po yung family ko. So diyan ka na nakakita ng partner o binata ka nung umalis ka? Paano? Binata ako nung umalis ako. So Pilipina rin ba yung pangasawa mo? Yes po, Pilipina din po. Nurse din. Hindi po. Admin manager po siya sa Pilipinas. So taga Pilipinas yung wife mo. Pumunta na lang dyan. Yes po. Opo sir, kinuha ko lang siya dito. 5 years na siya dito sa Norway actually. Okay, so bali ka na? Citizen ka na ngayon? Oo, dalawa na yung citizenship ko, Filipino o Norwegian. Dual pwede, no? Oo. Yeah, dual po, yeah. Kailangan po kasi i-retain yung pagka-Filipino citizen ko kung mag-apply ako ng Norwegian
Oo, kaya nga, ganun din naman sa UK, ganun din. In my case, ganun din ako, nag-dual din ako para mas mabilis when you travel to other countries kasi hindi ka nakuha ng mga Schengen, di ba? Ng mga ibang US visa, tama, di ba? Oo. Tama po, yes po. Oo. So, bali ikaw, ilan ang anak nyo? Oo. Dalawa Na. So, bali, Dalawa. Lobel, so, how would you, kasi marami yung mga nag-aspire makapag-abroad. So, pinalad ka, nakapunta ka dyan sa Norway na talagang maganda naman ang, masasabi mo, ang working condition, talaga namang, let's say, walang delayed salary, hindi naman kayo na-exploit ng inyong mga, let's say, mga boss, mga superior nyo dyan. How are they regarded, yung mga nasa medical sector natin, ng mga Filipino? Very fair po talaga sila. Kahit anong sector ka man magtatrabaho dito sa Norway, fair po sila. Hindi po sila magda-downgrade sa iyo na ano ka lang, naglilinis ka lang, or taga-ano ka lang. Wala pong ganyan dito sa Norway. So, lahat ng mga trabahador, lalo na sa health sector, mahalaga po sa kanila. With regards sa salary naman, wala pong delay kasi grabe ang rules ng Norway when it comes to salary, stricto po kami. So ngayon marunong ka na ba ng Norwegian language? Tama? Yes po, marunong po. Hindi naman perfect, pero at least kailangan po. You can communicate na. Dapat po natin, may pasa po namin dapat yung language kasi kailangan po yan requirements. I see. Pero ano ba ang mo ngayon? Nasa home care ka ba? Ano ka? Sa hospital? Home care ka, nurse? Nasa bale kung ano siya, para siyang home care nurse. Parang nagta-travel ako sa mga pasyente sa mga bahay-bahay po nila. So bibigay ng mga medicine, inject, lahat-lahat po. Hindi ka talaga nakatenga sa home care community. Parang pumupunta ka individual yung mga clients mo na mga matatanda. Ganun ba? Meron po kasi dyan dito, sir, na home care nurse. Meron ding sa home for the aged, at saka meron ding hospital. Yun namang, kasi yung nasa home for the aged, yun yung mga talagang matatanda. Pero ikaw, home care nurse, na meron ka talagang mga pinupuntahan na, let's say, inaalagaan, may mga specific hours na doon ka nagtatrabaho, parang ganon? Para siyang may ilang numbers of pasyente kami sa isang shift or sa isang araw na pinupuntahan namin, at saka kung ano yung mga ginagawa namin, yun din yung parang routine na namin. So, para siyang, kasi under po siya ng municipality or ng government. So, you report to a particular municipality, para agency, na nag-a-assign sa inyo, okay, puntahan mo to for this day, ganito, naka-assign. Hindi ka naka-tenga lang doon sa isang facility na yon. Pumupunta-punta ka sa mga bahay ng mga matatanda. Parang ganon. Yes. Diba? Tama po. Ang employer ko po is actually under municipality or ng government. I see. So, pero ikaw active ka rin sa social media, meron ka rin somehow parang may social media platform ka rin na parang to convey information to other mga kapwa Pilipino. How do you do that? At saka ano yung parang interest mo on that? Yes, tama po yan, sir. Nagsimula po ako niyan siguro more than a year na. Kasi gusto kong ma-inspire po yung mga kababayan natin, lalo na kung gusto nila mag-abroad. Nagbibigay lang ako ng correct information, awareness, tsaka extending help na din po kung paano sila mag-apply abroad, paano mag-Norway, or ganito, ganyan. Pero maganda kasi gusto namin yung mga ganyang istorya na i-inspire mga kapwa Pilipino natin na wag silang titigil, kung talagang meron namang opportunity, at least makapag, di ba, pasasabi mo ba na for now, magandang Norway as a work area, at saka do you think in the next 3 or 5 years, diyan ka na talaga muna? Yes po, very. Lahat overall po, when it comes to raising a family, sa trabaho, sa safety, lahat po. Zero crime dyan Alam ko, zero crime nga dyan Wala nga kahit na maiwan mo gamit mo dyan, mababalik sa iyo di ba? Wala naman yung mga, hindi katulad ba sa Italy and Spain, marami mga mandurukot or what. Alam mo naman siguro yung mga istorya nga rin sa Europe, no? Yes po. Tama po yan, sir.
Okay. Pero ikaw, nakakauwi pa naman ng Pilipinas. Nabibisita mo ang kapatid mo, parents mo? Recently lang po pinabibisita namin or Sila bumibisita. Oo. Sila visit na sila dito. Tapos minsan kami naman. That's good. That's good. Hindi ka nakakalimot na tulungan din ng mga ilang kayong magkakapatid? Lovell. Tatlo po kami, sir. Ako yung pinakabunso. Bunso. Okay. So yung mga kapatid mo nandito sa Pilipinas, yung dalawa? Yung isang kapatid ko, yung panganay, nasa Germany, balisiman siya. Tapos yung pangalawa namin nasa Pilipinas, surgeon po siya sa Pilipinas. Okay naman pala lahat ang buhay ng mga kapatid mo eh. So happy siguro yung parents mo. Saan ba ang probinsya ninyo? Sa Bohol po kami, sir. Bohol. I see. So maganda ba talaga sa Panglao? Bohol? Oo. Tagbilaran ka ba? Tagbilaran? Sasabihin ko talaga maganda. Maganda? Okay Sir. Okay, kasi isa yan sa mga nasa bucket list ko mapuntahan yung Panglao Beach na yan sa Bohol okay yan. Anyway, thank you Lovell for sharing your story at saka marami na i-inspire dyan sa istorya mo at good luck at I hope na dumami pa yung mga ganyan katulad mo. Yes, thank you po sa lahat. Thank you, sir. Okay. Yan si Mr. Lovell Pagaran, isang nurse sa Norway. Kita nyo, 12 years na siya doon. Importante ng ginaganap niya na tungkulin para sa atin, ng mga kababayan natin na gustong tularan siya.